Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinakabagong kaganapan sa defense modernization ng Pilipinas. Ngayong episode, isang napakainit na usapin ang tatalakayin natin, Subgripen E, tinapatan na ang Lockheed Martin pagdating sa local MRO o maintenance, repair, and overhaul capability para sa Philippine Air Force Multi-Role Fighter Project. Mula sa mismong official Facebook page ng SUB, may matapang silang pahayag, na kung sakaling mapili ang Gripen E ng Pilipinas, ito ay magbibigay ng real independence para sa bansa. Ano ang ibig sabihin nito? At paano ito konektado sa self-reliant defense posture ng DND? Yan ang bubusisiin natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam naman nating matagal nang isinusulong ng Philippine Air Force ang multi-role fighter acquisition bilang bahagi ng Horizon 2 at 3 nanograms AFP modernization program. Dalawang malaking kumpanya ang naglalaban dito, ang Lockheed Martin mula sa US na nag-aalok ng F-16 Viper, at ang SUB mula Sweden na nag-aalok ng Gripen E. Pareho silang may advanced capabilities, pero may malaking pagkakaiba pagdating sa logistics, operational costs, at ngayon, local support. Sa matagal na panahon, isa sa mga isyu ng Pilipinas ay ang pagiging dependent sa foreign MRO support. Kung may masira, kailangan pang ipadala sa ibang bansa para ma-repair. Pero ngayon, binibigyang diin ng SUB na kaya nilang magbigay ng full MRO capability dito mismo sa Pilipinas. Ayon sa opisyal na pahayag ng SUB, real independence. With Gripen E, the Philippines gains real freedom in operating its multi-role fighter fleet, backed by an indigenous national MRO capability. This partnership perfectly aligns with the Self-Reliant Defense Posture Initiative, empowering the Philippines to achieve independence and full control over its air defense capabilities. Ang matinding emphasis dito ay ang indigenous national MRO capability. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa pagbili ng fighter jets, kundi pag-develop ng sariling kakayahan para sa maintenance, repair at overhaul. Ibig sabihin, kapag nagkaaberya ang mga fighter jets, hindi na kailangang ipadala sa Sweden. Dito mismo sa bansa, may facility na at may mga Pilipinong technicians na trained at kayang gumawa ng trabaho. Ito ay napakalaking bagay hindi lang sa operational readiness ng Air Force, kundi pati sa economic at technical capability ng bansa. Bukod pa sa operational benefits, may malalim ding strategic value ang pagkakaroon ng sariling MRO sa bansa. Kapag may krisis o geopolitical tension, importante na hindi tayo nakaasa sa ibang bansa para lang mapanatiling operational ang ating air assets. Halimbawa, kung magkaroon ng sanctions o logistical delays mula sa abroad, maaapektuhan ang readiness ng ating fighter fleet kung wala tayong sariling maintenance capability. Isa pa, ang paglalagay ng MRO facility ay hindi lang para sa Gripen jets. Posibleng ito ay magamit din bilang base para sa maintenance ng ibang future aircraft, o maging regional hub para sa mga bansa sa Southeast Asia na gumagamit din ng subsystems. Sa ganitong setup, posibleng magkaroon ng Pilipinas ng papel sa regional defense ecosystem, hindi lang bilang consumer, kundi bilang contributor. May mga ulat din na bukas ang SUB sa pagkuha ng local talents at pagpapadala sa kanila sa Sweden para sa advanced training. Sa madaling salita, hindi lang assets ang makukuha ng Pilipinas, kundi kaalaman, karanasan, at bagong henerasyon ng aerospace professionals. Kapag naisakatuparan ito, hindi lang air defense ang napapalakas. Pati ang edukasyon, industriya, at teknolohiya ng Pilipinas ay makikinabang sa pangmatagalang epekto. Sa kabilang banda, si Lockheed Martin ay traditionally umaasa sa US-based logistics system. May posibilidad na magkaroon din ng local support sa Pilipinas kung mapili ang F-16, pero hanggang ngayon, wala pa silang konkretong pahayag na nagbibigay ng parehong assurance tulad ng ginawa ng SUB. Bukod dito, mas mahal ang F-16 Viper hindi lang sa unit cost kundi pati sa operational costs. Mas mataas ang fuel consumption, mas komplikado ang maintenance, at mas mahal ang parts. Ang Gripen E naman ay kilala sa pagiging cost-effective at madali i-maintain.
Sa katunayan, sa ibang bansa gaya ng Brazil at Hungary, ginagamit nila ito ng may local MRO setup na. Ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP ay isang policy direction ng Department of National Defense na naglalayong paunlarin ang local defense industry. Gusto ng Pilipinas na hindi na lang umasa sa imports kundi mag-produce at mag-maintain ng sarili nitong mga assets. Ang alok ng sub ay tumutugma ng eksakto sa layunin na ito. Kung magtatayo sila ng MRO facility dito, maaaring magresulta ito sa job generation para sa Filipino engineers at mechanics, transfer of technology, partnership with local companies, long-term savings sa maintenance. Ito ay isang konkretong hakbang sa pagpapalakas ng sariling kakayahan ng bansa sa larangan ng defense industry. Maraming analysts ang nagsasabing kung seryoso ang Pilipinas sa SRDP, ang Sub-Gripen-E ay isang practical at strategic choice. Hindi ito lang basta pagbili ng fighter jets, ito ay isang ecosystem na may kasamang training, technology transfer at local capability building. May mga nabanggit ding posibleng partnership ng sub sa mga local aerospace companies gaya ng Philippine Aerospace Development Corporation, PADC, at posibleng maging bahagi ang mga academic institutions sa training programs. Habang ang F-16 ay undoubtedly superior sa ibang aspeto ng air combat performance, ang tanong ay, kaya ba nating panatilihin ito ng sustainable, lalo na kung limitado ang defense budget natin? Kung matutuloy ang Gripen-E at local MRO, posibleng masundan ito ng iba pang investments mula sa sub. Baka hindi lang fighter jets ang pag-usapan kundi pati mga radar systems, command and control infrastructure, at drone technology. Isa pa, ito ay magandang precedent para sa ibang mga bansa na gustong mag-invest sa Philippine defense sector. Makikita nila na ang Pilipinas ay seryosong partner pagdating sa defense cooperation at hindi lang basta-basta buyer. Ang mas mahalaga pa, maaaring magbukas ito ng pinto sa pag-develop ng local defense contractors at engineers. Hindi malayo na balang araw, tayo na mismo ang magpoproduce ng components o kahit aircraft parts para sa mga future fighter jets. Sa kabuuan, ang pag-anunsyo ng sub tungkol sa indigenous MRO capability sa Pilipinas ay isang game changer. Sa panahong kailangan nating pag-isipan hindi lang ang kagandahan ng teknolohiya kundi ang pangmatagalang sustainability at self-reliance, mukhang tumama sa timing at direksyon ang alok ng Gripen-E. Ang tanong na lang, pipiliin ba ng Pilipinas ang opsyon na may kasamang tunay na kalayaan? Anong masasabi mo dito, ka-defense? Sub-Gripen-E ba with local MRO, o F-16 Viper na tested and proven pero mas dependent sa foreign support? E-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-subscribe at e-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng military at defense development sa Pilipinas.